Yan guys, magandang araw. So may repair tayo ngayon na isang electric pan na Fukuda. Ayan, Fukuda stand pan. Yun oh. Dinala sa atin ng may-ari ito. Ganito na, lasog-lasog. So ginawa daw aircon. Hindi ko alam kung paano ginawa o paano ginawang aircon to. So ipihita na yan, nalusaw na o nawasak. Siguro kakapihit. Tapos yung capacitor nito, hindi na to yung original na capacitor niya eh. Inabot na lang sa akin to kanina. Tapos ganyan na siya. Ganyan ang itsura. So, ayun, na-repair natin. Hindi natin alam kung anong kung nito, kung ito ba'y gumagana o... Pero mas maganda rito, testerin muna natin. Tapos, tignan natin kung buo yung motor. So, ganun lang siya. Tapos, sa I-shafting bushing. Ayan guys, testerin natin siya. Pinaba ko muna yung motor. Tinanggal ko siya sa stand kasi mahirap. Ayan. Kita ba tester natin? Labo ata. Malulus-lus. Wala kasi stand to eh. Ayan. Kita naman siguro. So, dito tayo sa para pinalitan na ng motor to kasi iba na yung wiring niya eh. Parang ito yung mga motor na nabibiling Ayan. Dito tayo. So yun, meron. Buo pa. Yun 1, 2, 3. Ito pa yung isa. Buo naman yung niya, motor. Tapos dito yung common nito yung green eh. Tapos dito tayo sa capacitor. Yun, meron. May supply. May reading siya. Buo yung motor. Buo yung motor niya. So ngayon ang gagawin natin dito, check natin yung shafting bumagsak. Iba na rin yung hélice eh. Yung hélice na nakakabit, hindi na ito yung dati. Parang may may alog yata. Ay wala, sa lang, screen lang. Parang di na mabubunot Wala namang alog yung niya, bushing. Kaya lang malaki yung play Pero yung ikot ng hélice kondisyon madaling paikutin ang gagawin natin dito, buka natin baklasin tong hélice. Tapos check natin yung bushing sa shafting, pero palagay ko buo. Ang gagawin natin dito, lalangisan natin. Tatanggalin muna natin to. Na siya pinuwersa ala siya wala siyang trade o lock. May trade siya, walang lock. So ibig sabihin pinuwersa, ayaw na matanggal. Tatanggalin natin. Wala ko ng pantanggal. Yan. Kumanan tayo ng langis. Tatanggalin natin to gamit yung plies. Kailangan ipiti kasi natin dito sa likod niya sa yung ehe para matanggal. Ayun. Anong ginawa niya dito? Bakit ayaw maalis? Kahirapan to. Hirap po naman po ganito. Yun. Pinuhirsan tinraid. Half moon naman siya, kaya lang kinain niya yung pagka-half moon na yun Buka natin mamaya ikabit ng maayos. Kung kaya.
sira siguro yung hélice nito. O baka kasi ang hélice nito, yung original maninipis yung hélice. Baka na nahihinaan yung may-ari sa hélice, sa hangin. Kaya pinalitan ng ganun. So, okay pa naman yung ano. Kaya lang marumi lang, linisin natin. Saka syempre pag nilinis, nakakalag na din lang. Nilalangisan na natin para isang bukasan na lang. Medyo maingay lang dahil may ginagawa dito sa katabing bahay natin, yung dito sa harap. Magawa sila ng tindahan. Ayan, shout out nga pala sa kay Christopher Braga. Saka sa kasama niyang gumagawa ay Kuya Ryan. Ayan. Ayun o, malikabok. Linisin natin. Ayan, tuloy tayo. Nagpapatugtog eh. Diyan. Hindi na yung tornilyo ang ginagamit dito. Kasi ito mga ganito may tornilyo yan eh. Ito wala. Mayroon na siyang lock sa gilid. Malaki yung play niya eh, no? Oh. Pero okay lang yung malaking play. Ay yung may play na ganyan. Kaya lang pag sumobra sa laki, minsan hindi rin maganda. Parang pinalitan na nga ito ng motor. Pero hindi, parang siya rin. Na natin panin yung motor niya dahil kung buo naman, hindi na natin pag-aksaya ng panahong tignan yung motor niya dahil buo naman. Kung gagawin natin dito, lalangisan natin para tumagal. Ang paglalangis dyan, total buo naman ang shafting bushing. Dito, sa ibabaw. Bubuhusan na langis tapos gaganunin sa kapaikutin. Tapos pagkayari dito sa kabila. Kakalagin natin to. Kasi hindi mo malalangisan yung likod ng bushing niyan dito sa likod kung hindi mo to kakalagin. Langisan mo yung harap kung yung likod naman may problema din din. Para sigurado lang. Yan. Yan. Langisan natin yun. Malinis pag pinasok mo yung inano mo yung langis dyan eh, ayusin natin yung camera. Pag inano mo yung langis, hindi aagos yung dumi. Marumi. Isa kasi dyan sa dumi na ganyan, alikabok, dyan nasisira yung shafting bushing. Pag pumasok sa loob ng bushing yan, wala na. Gagas-gas na yan, sira. Ganyan muna, yan. Hindi na natin kakalagin yung ano. Yan.
Mahirap lang papasukin tong langis nito. Ito sa kabila. Napasok naman yan eh. Pero condition pa yung shafting bushing ito ha. Oh. Oh. Ganda pa. Ayos pang umikot. Hindi naman ganun kakuan yung alog niya eh. Hindi naman ganun kalaki. Mas gusto ko yung ganito. May play. Kesa wala. Ayan. Salpak na natin. Langisan naman na natin siya. Okay naman. Dagdagan pa natin dito sa likod. Okay. Tapos ikabit na natin to. Granahe. Aja si Princess. Si Bella ay. Yeah. Yung wire ng capacitor pinutot na nila. Migsi tuloy. Pinalitan na nga to ng ano, makina. Ano na to, rewind na. Yung mga bagong ano, tanso na to. Papalitan natin dito yung itong ano niya, yung pihitan. Nawasak ito. Palitan natin to. Ipapalit tayo ito. Kukunin natin doon sa isang natatabi natin ano, pihitan o granahe. Nakapakat siya diyan eh. Yun. Tanggalin lang natin. Tali. Yan. Sige. Oh, suma, bulat pa. Apa sih ini ya? Oh. Uy, ayun oh, saktong-sakto sa butas. Parang sinukat ah. Oh. Sakto. Ay, kainam. Buti na lang sa bakto ah. Hindi siya sasakto, papalitan natin siya ng buong granahe.
ay ihinang muna natin yung wire para di tayo mahirapan mamaya maghinang. Nakapasok sa loob eh. Lagyan lang natin ng tingga. Yung nga palang nito, pagkakabit. Bago nyo ikabit, kung di nyo kabisado, titestirin nyo muna. Yung 1, 2, 3. Yun. Mapapayat ang wire nitong ano. Ayun yung 1, 2, 3 nya. Tapos common. Yung dalawang yellow, capacitor yan. So, dito tayo sa ano, hindi pala yata nakikita. Yan. Ay para makita natin yung 1, 2, 3. Kasi ang ginagawa ko dyan, testering ko. Yan. Para na makita mo yung 1, 2, 3, syempre dapat testering yan. So ngayon, ang gagawin dyan, yung common, yung black, green. Dito tayo sa black, white, saka red. So, pag hindi nyo kabisado yan, yung 1, 2, 3 nya, tetesterin nyo muna kagaya ito, black. Hahanapin nyo yung kasi yung number 1 yan, yung pinakamataas na reading. Yan. Hahanapin nyo yung pinakamataas na reading, yun ang number 1. Yan. So, gano'n lang ako naghahanap ng ano, ng 1, 2, 3 nya. Oh, yan. Halos magkakadikit kasi sila ng reading pero may diferensya yan. Yung number 1 itong white. Ayun. White, tapos yung number 2 niya yung black. Konting diferensya lang Tapos yung number 3 niya yung red. So mahirap tingnan sa sa digital sa multimeter, pero sa digital kitang-kita yung diferensya niya. Saka yun kung ilang ohm siya. Pero dahil ako kumuha na kasi ako sa dahil sa X10 doon ako nag-range. Pero pwede rin naman sa X1. Kaya lang medyo mataas na yung reading doon. Okay, hanapin nyo lang naman kasi yung pinakamababa dyan, number 1. Tapos yung susunod na medyo high, pinakamataas. Tapos yung yung medyo mababa ng konti, susunod ay mataas ng mababa ng konti, yung number 2. Tapos yung mas pinakamababa, number 3 na yon. So ngayon, ang mababa niyang, pinakamababa niya yung number 1 niya, yung kulay puti. Asan na ba yung natin ito? Puti. Tapos yung pangalawa yung black. Number 2 yun. Tapos number 3 yung red. Ngayon ang gagawin natin yung pihitan pala niya. Yung sa may number 1, number 2, number 3 na switch. Isa lang naman ang hahanapin dito, yung number 1 lang. Pag pinihit mo. Kaya ito. Naka number 1 tayo, hahanapin nyo lang dyan kung saan siya papalo. Ayun, kagaya ito, dito siya pumalo. Dito ikakabit yung puti. Dito, tandaan natin. Dito yung puti. Tapos susunod yung team.
yung gitna yon. Tapos yung red. Yun. Okay na. Naihinang na. Ngayon yung mamaya na yung plug. Sa labas naman siya. Lalagyan mo natin yung mga tornilyo. Yan. Tapos kabit natin yung plug. Madali nga po. Dito oh. So, yan. Hinang natin tong mahugot. Mabutik na mahugot. Kapit na kapit. Atin yung kapit nga natin itong swing arms. Tapos yung 3, number 3. Wala siyang ano, kailangan to tape. Tapos yung capacitor niya. Asan na? Tingnan natin kung okay itong capacitor niya. Ito na lang. Ngayon pagka sira, ito palitan natin. Pwede 1.5 na nga ang kakabit dito kasi ano na to eh. Hindi na to yung aluminum na motor na bago na, kaya ang ikinabit 1.5 na. So pwede to. Kaya lang hindi lang maganda sa mga ganitong motor, ang lilit ng wire, papayat. Saka yung mga ganito wala yata ang pisto eh. Naka-direct na. So yan, ganyan muna siya pang samantagal. Tapos lalagyan natin siya sa stand para mahawakan natin. Tapos lalagyan natin yung LC para makita natin kung okay yung ikot. So ayusin lang natin yung stand nya. Okay guys, nakakabit na yung stand nya. So kinabit na natin siya dyan. Kaya lang hindi pa nakapix kasi naka-open pa pati sa capacitor nya. Sinampay ko lang yung capacitor ito. So, yan. Ganyan muna, testing muna tayo. Tignan natin kung iikot ba ng malakas tong LEC. O nilagyan ko na rin siya ng takip ito. Yan, para hindi lalabas. So nilagay ko na yan. Testingin natin para makita natin sa number 1 yan, naka number 1. Kung malakas ba siya o mahina. Kapag mahina, ay syempre papal tayo ng capacitor. Pero testing muna tayo. O yan. So mukhang okay naman yung number 1 nya. Malakas naman. Kung number 1 to
sa number 1. Okay pa yan. So, okay naman. Number 1 yan eh. Okay naman ang hangin. Malakas naman siya. Umikot. So, yan. Ikakabit na natin. Ipipix na natin para malaman natin kung okay na ba itong ginawa natin. So, ikakabit ko lang itong takip dito sa harap. So, ito siya. Ito. Yan. Kakabit ko lang dito. Lininisin muna natin. Tapos, itong takip, ipipix na rin natin. So, wala siyang pihitan dito. So, hanapan natin ng ano to, ng pinipihit sa ibabaw. Dito. So, gawa natin ng paraan. Tapos, yung screw sa labas, bahala na siguro yung may-ari doon kasi wala tayong maikakabit dyan, na available. So, yun guys, i-fix ko lang muna pa. Tapos, tingnan natin mamaya pagka na-i-fix na. Eh guys, okay na, naikabit na natin siya, na-i-fix na natin. So, testingin natin ngayon kung iikot ba ng maganda. Sige po. So, yan, umiikot na. Ay, ang lakas. Yun, oh. Lakas. Okay na. So, yun guys, hanggang dito na yung video natin at maraming salamat sa panonood.